Kabayan, paki-explain lang. Bakit partido ng walang Diyos ang iboboto mo? Tayo mga Pilipino, maka-Diyos tayo. Ang mga Pilipino, pag dumating sila sa Amerika at naging citizen, pag tinanong nila ang kapwa Pilipino kung sino ang partidong susuportahan nila, ang sasabihin sa kanila, Democratic Party tayo. Di ako naman, sumunod naman ako. Di bumoboto ako dati ng Democratic Party. Dahil ang sinabi nila sa akin, ang Democratic Party daw ay para sa masang tao at hindi sila racist. Kung titingnan mo nga naman ang Republican Party, karamihan sa Middle America at karamihan mga puti. Kaya blindly kong binoboto si Barack Obama pa noon. Eto na, dumating na sa California ang Proposition 8. Ang Proposition 8 ay pinagbotohan ng mga tao sa California noong 2008 para iban ang same-sex marriage. Bilang Kristiyano, hindi ako naniniwala sa same-sex marriage. Dahil sa Biblia, sinunog ng Diyos ang city of Sodom and Gomorrah dahil sa practice nila ng homosexuality. Pero hindi naman sarado ang isip ko sa same-sex marriage. Dahil sa karanasan ko, nakikita ko sa ospital, example lang sa ospital, may bakla sa bakla na magpartner. Ngayon, yung isang partner na bakla, napunta sa ICU, critical ang kondisyon. Hindi makita ng isang partner na bakla yung kanyang minamahal na nasa ICU dahil nga hindi siya pamilya at hindi siya asawa. So, hindi nga naman makatarungan. Dahil, kunyari, yung baklang nasa critical care, tinaboy na ng pamilya niya dahil bakla nga siya. Tapos, ang mga magdidesisyon, yung mga kapamilya niyang galit sa kanya, hindi nga naman fair doon sa baklang partner niya na matagal na kasama at mas emotionally involved at mas may malasakit dahil nga matagal sila magpartner. So, kinonsider ko yon sa Proposition 8. Tapos, paano kung namatay yung baklang nasa critical condition? Kanino mapupunta yung mga pinunder nilang mga ari-arian? Di doon sa pamilya na estranged, na matagal niya nang hindi pinapansin dahil kunyari nga, galit-galit sila. Ito lang ang isang senaryo na naisip ko. Kawawa naman yung baklang partner niya. 'Di ba? Silang dalawa nagpundar noon at hindi naman yung mga kapamilya niya. Kaya absolute ban sa same-sex marriage ay hindi ko sinusuportaan noon. Kaya nanalo ang Proposition 8 noong 2008. Pero dinala ito sa Supreme Court at binaliwala ang boto ng mga Kristiyano sa California noon at pinayagan nila ang same-sex marriage. Dahil nga majority ng Supreme Court ng California, ang mga judge ay karamihan Democrat, kaya binaliwala nila ang boses ng mga konserbatibong bumoto. Majority, binaliwala nila. Pero hindi nagtapos dito. Yes, sister. Hindi po nagtapos dito ang mga bakla. Gusto nila, dahil pinayagan na ng state na magpakasal ang bakla sa bakla, ang gusto nila, hindi lang sibil, kundi pati ang simbahan ay obligadong ipakasal ang mga same-sex marriage.
Ibig sabihin, kung ikaw nagsisimba ka sa Katoliko, sa Christian, sa iglesia, kung saan man o kay Kibuloy, bahala ka. Anyway, kung ikaw ay nagsisimba doon at may baklang gustong magpakasal sa simbahan nyo at sinabi mo hindi pwede dahil hindi kami naniniwala sa ganyang klaseng marriage, mumultahan kayo ng California government. Yes po. So, ang simbahan, pag dininay nila ang pagpapakasal ng bakla sa bakla, lalaki sa lalaki o babae sa babae, magbabayad sila ng multa sa gobyerno. Aba, nagising ang lola mo. Nagising ako. Kasi, bakit akala ko ba ang sinasabi ng mga Democrat, separate ang church sa state, magkahiwalay ang state at church. Pero ngayon, ang state binamandohan ng church. Kaya kabayan, nagising ang lola mo. Bakit ganito? Yung simbahan na pinakamamahal ko, magmumulta. Hindi naman kami naniniwala sa ganyan. Kagaya ng sabi, nung unang senaryong sinabi ko, yung dalawang bakla magpartner, kunyari, napunta sa ICU yung isa, hindi siya makakuha hindi siya makapagdesisyon medically. At kung may estate man, wala siyang karapatan. Gumitna naman ako. Hindi naman ako nasa panig ng mga saradong Kristiyano at di rin ako nasa panig ng state. So sabi ko ang gitna, civil wedding. Pahig ako sa civil wedding, i-recognize ng state, ng gobyerno, ang union ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Dahil nga sa mga senaryong like health or estate. Pero, nung sinabi nila, pati kayong mga simbahan, kailangan, pag gusto nila magpakasal sa simbahan nyo, ay ipakasal nyo ang lalaki sa lalaki, ay hindi na ako pumayag doon. Wala nang respeto yon. They're infringing on my rights to practice religion. Gusto ko magkaroon ng karapatan ang mga bakla magpakasal, pero tinatanggalan naman nila ako ng karapatan na maniwala sa simbahan ko, sa loob ng simbahan ko, na maniwala ang pagpapakasal sa harap ng Diyos ay sa babae at lalaki lamang. Ngayon, kung gusto niyo magpakasal, hindi sa harap ng Diyos, kundi sa harap ng isang husgado o ng mayor na magpakasal bilang lalaki sa lalaki, babae sa babae, okay lang. Respetado ko yan. At dito, mga kabayan, nagsimula kung questionin ang paniniwala ko at loyalty ko sa Democratic Party. Pero, naisip ko, hindi pa nagtapos dito ang mga bakla. Anong ginawa nila? Alam mo ang Satanas, hindi ka naman harap-harapan impluwensyahan yan Lalasunin ka ni Satanas sa likod mo. So anong ginawa nila? Naisip ko na to 2008 pa lang. Since hindi sila nanalo sa mga adults, sa mga matatanda, anong kanilang move? I-indoctrinate nila ang mga bata. Sisimulan nila ang doktrina ng pagpapakasal, lalaki sa lalaki, babae sa babae na against sa Bible. Tatanggalin nila ang Bible sa eskwela at ibibrainwash nila ang mga bata. Long term ang kanilang labanan. Ganyan, lumaban si Satanas. Dahil si Satanas, hindi ka naman niya impluwensyahan ng biglaan Uunti-untiin ka lang niya, sabihin niya,
Tikman mo itong shabu na ito. Subukan mo lang, paunti-unti lang. Nakangiti siya sa harap mo. Subukan mo, walang mawawala sa'yo. Akong bahala. Pero hindi mo malalaman mo lang, magigising ka na lang, addict ka na. So yung modus operandi ng mga bakla, okay, yung mga matatanda, hindi na namin mako-convince dahil old school nga sila. Traditional. Yung mga bata, ang aming lalasunin ngayon. Modus operandi ni Satanas. Alam ba nyo na dati sa Amerika, ang mga bata nagdadasal bago magsimula ang eskwela. Pero noong 1962, dinemanda ng isang babaeng pangalan, Madeleine Murray O'Hair. Dinemanda niya ang Baltimore School na tanggalin ang prayer sa eskwela. Si Madeleine Murray O'Hair ay hindi na isang atheist. Hindi siya naniniwala sa Diyos. At sino ang nag-approve nito? Mga Democrats, kagaya din ni Madam O'Hair, isang Democrat na atheist o walang Diyos. Kaya noong 1962, diyan nagsimula lumayo ang Amerika sa Diyos na pinamumunuan ng Democratic Party. Bumunot ka ng pera ngayon sa bulsa mo. Sa pera mo may nakalagay, "In God we trust." Pinapatanggal yan ng Democratic Party dahil nga mga atheist sila. Pag tinanggal ang "In God we trust" sa dollar currency, naniniwala ko babagsak na ang dollar sa international stage. Ang parating sinasabi ng mga Democratic Party, separation of church and state. Pero ang Amerika ay na-discover dahil umalis ang mga forefathers natin sa religion, persecution sa Europa at nagpunta sila rito. So ang pundasyon ng Amerika ay religion. Abortion. Sinong partido ang naniniwala sa abortion? Hindi ba Democratic Party? Ang Republicans, hindi naman nila sinabing hindi sila naniniwala sa abortion. Sinabi nila, may exception. Kung ikaw ay nabuntis dahil ikaw ay ginahasa, or kung mamamatay na ang pagpapanganak ay kamamatay ng nanay, nasa desisyon ng mag-asawa kung magpapa-abort sila o hindi. Anong sinabi ng mga Democratic Party? Hindi, katawan namin ito. Kami ang magdidesisyon. Pero ang paniniwala ko, kung hindi ka biktima ng rape or kung hindi mo ikamamatay ang pagpapanganak, bakit mo papa-abort ang bata? Sabi mo, desisyon mo yon. Hindi. Dapat bago kayo magkangkungan, nagdesisyon na kayo na hindi na kayo nag-sex. Ang pagsisisi dahil kayo'y nalibugan, nag-sex kayo at ngayon ayaw nyo ng bata, hindi yan desisyon pagkatapos nyo magpasarap. Dapat nagdesisyon muna kayo na pag nag-sex kayo, magkakaanak kayo. Ano ang halaga ng buhay ng bata? Pag ayaw nyo na, papapatay nyo na? Jeremiah 1 verse 5.
Before I formed you in the womb, I knew you. Kilala ng Diyos ang mga bata na nasa sinapupunan ng mga ina. Naglalakad ako minsan sa park. May lumapit sa akin. Sabi niya, pwede bang kumuha ng pirma ko para sa petition for women's reproductive rights? Sabi ko, ang gandang pakinggan karapatan ng mga babae sa kanilang pagbubuntis. Sabi ko, okay ito Pero tandaan mo, ang Satanas, deceitful, mapalinlang. Women's reproductive rights lang sinabi nila. In other words, abortion. Walang reproductive doon. Abortion ang kanilang sinasabi. Ang galing maglinlang ng mga lintik na yon. Kaya sinabi ko, I'm sorry. I am pro-life. Hindi ako pro-choice. Kung may choice man kayo sa abortion, bago kayo mag-sex, dapat doon nyo ginawa ang choice. Hindi yung pagkatapos nyo mag-sex, tsaka nyo pagsisisihan na may nabuo na kayong bata. Panoorin natin si Bishop Patrick Wooden at explain niya kung bakit siya umalis sa Democratic Party. President Clinton said this, we need to keep abortions safe, legal, and rare. That was 93. Now, when he said that, my response even then was, safe for whom? I appreciate you wanting to keep it rare, but safe for whom? Because every abortion kills somebody. Abortion stops a beating heart. All of it. So safe for whom? But at least he wanted it to be rare. Now, that same party has gone from safe, legal, but rare to we want a federal law allowing abortion on demand up to the day of birth. So it looks like to me that what Clinton stood for was a good old days. But what's being proposed now, since you can't call it a name, what's being proposed now is I want a federal law that protects a woman's right to, they lie to you, a woman's reproductive right, there's no reproduction in the abortion. And these people are so messed up, they're running a commercial now, they're messed up, where the girls start out saying, I'm not old enough to vote yet. But, and then they argue for abortion, and that politician who overturned Roe v. Wade, we're going to remember him, he don't care about us, but a politician didn't overturn Roe v. Wade. The Supreme Court overturned Roe v. Wade. So you're dealing with dummies, you're dealing with airheads who need to go sit down, you're dumb, sit down. Not oh, you dumb, go on somewhere, sit down. Learn what's going on, sit down, dumb girls. That's what I have to say about that. But we've gone from safe, legal, and rare to we propose a federal law. And I got something, while I'm at it, to ask the Christians in that party, because that party has proven, especially you saved, sanctified, Holy Ghost filled Christians. That party, I can't call any names, this is a lecture, have proven not to respect you at all. So ain't nobody disrespecting Christians
in a particular party, like the party is. Because the party knows what your Christian doctrine is. The party knows what your pro-life statement is. The party knows what the Bible says. And the party knows that you're a part of the party, and yet they continue to go further and further to the left. They don't care if you have a church service at the convention. They don't care if you pray. They don't care if you speak in tongues and hook them aside and talk about the Lord. As long as you let them kill as many babies as they want. As long as you let them celebrate drag queens, celebrate trans, celebrate all these things. They have no respect for you nor your God. And you're in that party. You love that party. You're loyal to that party, but that party disrespects you. They do. What you doing up in there? Jesus said, we're the light of the world. The saints are supposed to influence. I see no evidence of influence from you in any of the evidence that you're having on your party at all, because you cannot claim influence, and your party didn't put in its platform support for operations, gender reaffirming surgery, with the Honorable Reverend so-and-so being a part of the party. We'll be sanctified, self. But we're so glad to have you, Reverend. But Reverend, we're for drag queen story time, Reverend. Reverend, we're for books. We're for books, Reverend, being exposed to children that that depict all kinds of ungodly, wicked behavior, all kind of ungodly sex act. And Reverend, we don't mind you being a part of the party. As a matter of fact, we're glad to have you with your sanctified self, but keep your sanctification to yourself. Because Rev, we're going to do this, Rev. Rev has found out how to be sanctified and shut up about the things that you're to speak up about. Where is your influence? So don't get mad with me. Don't get mad at me. Don't get mad at me. You ought to get mad at the party. I respect you. They don't. I believe that you're saved, sanctified, and filled with the Holy Ghost. They don't. I believe that you believe that holiness is right. They don't. And they have noticed that you won't even exercise your right to be an independent. You stay there as they go further and further to the left, as they go further and further away from your Bible in their policies. I'm not talking about personalities. I have the same problem with certain folks' personalities as you have. But what I'm talking about are policies. A man can be crazy as all get out, but if his policies are all right, then thank God for the policy. But these folk are pushing wicked policies. I believe in choice in education. I believe that poor black kids need to have vouchers where they can go to good school. I sure believe in border control. I don't believe that a man can turn himself into a woman. No, they're gonna be mad, but don't get mad at me. And listen, do this for me. For the time that you will spend making a tape, blasting me, or posting a comment, let me have it. How about turning that energy on toward your party? Because they're the ones who are disrespecting you. It ain't me. I believe like you believe. That's why I laugh.
as long as they believe like that. Woo! I done made, somebody don't know what to do now. Hey, y'all keep the cameras on me. So kabayan, paki-explain lang. Kristiyano ka. Bakit mo sinusuportahan ng Democratic Party na hindi naniniwala sa Biblia? Pag binoto mo pa ang Democratic Party, sila Kamala, may pananagutan ka sa Diyos dahil alam mo na mali ang abortion. Kung hindi rin lang ito kagawan ng isang rape or ikamamatay sa pagpapanganak, maling-mali para sa aking opinyon. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi 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 hi, kung nagsisimba ka pa. I think our country's missing a lot of religion. I think it really was a much better place with religion. It was almost a guide, to a certain extent it was a guide. You want to be good to people. Without religion, there are no guardrails. I'd love to see us get back to more religion in this country. June 2024, Republican Governor Landry ng Louisiana, sinabi niya maglagay ng 10 Commandments sa eskwela. Sa abortion naman, gumitna si Presidente Trump. Hindi siya pro or anti-abortion. Ang sinabi niya, kayo na lang ang mag-decide. Depende sa paniniwala nyo. Dahil merong mga estadong konserbatibo, kagaya ng mga Utah, Idaho, Montana, may mga estadong liberal, kagaya ng New York, Colorado, California. Pakinggan natin ang salita ni Donald Trump at hindi yung mga sinasabi lang ng mga fake news CNN. Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights, especially since I was proudly the person responsible for the ending of something that all legal scholars, both sides, wanted and, in fact, demanded be ended. Roe v. Wade. They wanted it ended. It must be remembered that the Democrats are the radical ones on this position because they support abortion up to and even beyond the 9th month. The concept of having an abortion in the later months and even execution after birth, and that's exactly what it is. The baby is born, the baby is executed after birth, is unacceptable, and almost everyone agrees with that. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state. Many states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be. At the end of the day, this is all about the will of the people. You must follow your heart, or in many cases, your religion or your faith. Do what's right for your family and do what's right for yourself. Do what's right for your children. Do what's right for our country and vote. So important to vote. At the end of the day, it's all about will of the people. That's where we are right now, and that's what we want, the will of the people. Genesis 1 verse 28, ang sabi ng Diyos, be fruitful and multiply the earth. Pakinggan natin ang plataforma ni Presidente Trump para sundin ang utos ng Diyos na ito. I'm announcing today in a major statement that under the Trump administration, your government will pay for, or your insurance company will be mandated to pay for, all costs associated with IVF treatment, fertilization for women. Because we want more babies, to put it very nicely. We will also allow new parents to deduct major newborn expenses from their taxes. So we're pro-family. Nobody's ever said that before. Tandaan nyo, ang Marxism o communism ay hindi naniniwala sa Diyos. Si Kamala, ang kanyang mga plataforma sa ekonomiya pa lang
ay communism na. Price gauging daw. Hindi talaga marunong sa ekonomiya. Gouging. Pati nga gouging di pa niya ma-pronounce. Tatay niya nagturo ng communism sa college. Siya ay komunista. Ang mga pamamalakad niyang komunista. Ang vice-presidente niya, si Tim Walz, maka-China. Parati siyang nasa China. Ang mga bisita niya, trip niya sa China, sagot ng China. Pinapamper si Tim Walz ng China dahil hinuhulman nila para ma-infiltrate ang Amerika. So, sila AOC, komunista, socialist, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, mga komunista. Pati mga kaibigan ko, mga dating mga nagsisimba, tumira sa mga democratic states. Nagulat na lang ako, mga atheist na. Kaya kabayan, kung iboboto mo pa ang Democratic Party, sila Kamala, at nagsisimba ka pa, paki-explain lang. Tandaan mo, ang Satanas, parang addiction yan. Nakangiti sa'yo. Kala mo napakaganda ng ginagawa mo. Kala mo napakaganda ng partido mo. Nakangiti sila sa'yo. Lahat masaya. Pero hindi mo alam. Sinasaksak ka na sa likod at nagiging addict ka na. Pakinggan natin ang salita ni Malcolm X. Explain niya sa'yo kung ano ang mga ahas na liberal. There are many whites who are trying to solve the problem, but you never see them going under the label of liberals. That white person that you see calling himself a liberal is the most dangerous thing in the entire Western Hemisphere. He's the most deceitful. He's like a fox, and a fox is always more dangerous in the forest than the wolf. You can see the wolf coming. You know what he's up to, but the fox will fool you. He comes at you with his mouth shaped in such a way that even though you see his teeth, you think he's smiling. You take him for a friend.